Ay, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito na, si Kibuloy, dumating na po sa Pasig. Diyan po sa korte sa Pasig para basahan ng sakdal. Ayan, ngayon po September 13, 2024, araw po ng Biyernes. Ayan, ka-coffee. Yan po ang pagdating ni Kibuloy diyan po sa Pasig Hall of Justice. Bitbit po siya ng Philippine National Police Convoy mula po sa Camp Crame. Lulan po ang grupo ni Kibuloy at ang mga kapwa niya akusado. Ito po, ka-coffee, ang kauna-unahan na haharap po sa korte itong si Kibuloy, in this case sa matter na ito, para po sa kanyang arraignment. Ano ang nangyayari sa arraignment, ka-coffee? Siya po ay hinaharap sa judge at babasahan po siya ng mga sakdal niya, no, ng criminal charges, mga kasong isinampa sa kanya, at dito siya magpipli kung ano siya, guilty ba siya o not guilty. Ano sa tingin ninyo? Ano sasabihin dito ni Kibuloy? Guilty or not guilty? Feeling ko not guilty. Paninindigan ni Kibuloy yan, sasabihin niya not guilty siya dyan. Yan ay magkakaalaman na. Patunayan niya, ka-coffee, na hindi siya guilty sa mga kaso na isinampa sa kanya dyan. Pasig pa lang to, ka-coffee, ha. Meron pa po yung sa Quezon City. Ito sa headline naman ng GMA News, no, Kibuloy arrives in Pasig Court for arraignment. Ang pastor, hindi pastor, ka-coffee. Kontrobersyal na pastor. At yung apat pa pong mga co-accused ay dumating na po sa Pasig Court para po sa kanilang arraignment ngayong Biyernes po ng umaga. Si Kibuloy po ay inescortan ng maraming pulis actually, no? At dumating po dyan sa Pasig ng 7:30 AM. According po sa report ni Von Aquino ng Unang Balita. They left the PNP Custodial Center at Camp Crame in Quezon City at around 7:18. Naging mabilis ang pagbiyahe nito, ka-coffee. Siyempre, may mga convoy yan kasi ano ito high profile na bilanggo itong si Kibuloy. According to a post on Twitter by GMA Integrated News, James Agustin, Kibuloy and others are set to physically attend an arraignment in Pasig City Regional Trial Court, Branch 159 at 8:30 AM. Teka. Excuse me. Sinisipon na naman tayo. Wala tayong ideya, ka-coffee, kung kailan naman yung magiging arraignment, pagbabasa ng sakdal sa kanya dyan sa Quezon City. Yan po ay sa Pasig pa lang. Pero, ka-coffee, ito hindi pa man siya nababasahan ng sakdal. May mga lumutang na naman po na biktima. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, kundi 5 na naman, ka-coffee, na biktima. Nagsumbong. Mga biktima ito ni Kibuloy. Siyempre, sasabihin ng sasabihin ng mga supporters ni Kibuloy, mga tagahanga niya, mga bulag na tagahanga, halimbawa, bakit ngayon lang kayo naglalabasan? Ikaw ba, lalabas ka? Nung kasagsagan ni Digong, di ba ano nangyari dyan? Nung case sa Davao, may lumabas dyan. Anong nangyari? Nabasura. Kanino ba kasing administrasyon yan? Sino ba kasi dyan? Kanino baluarte ba yan dyan? Siyempre, naiisip ng mga biktima, sino ba ako, di ba? Anong kalaban-laban ko? Bilyonaryo, trilyonaryo, yung Kibuloy. Suportado pa ng mga Duterte. Anong laban ko? Kung maliit lang ako, isang hamak lang ako, ordinaryong Pilipino, at magsasampa ng kaso kay Kibuloy, baka pa jur-jur pa siya dyan, pagurgur siya dyan. Hindi naglalabasan yan before. Kaya ito ngayon, nakakita sila ng pag-asa, lumabas sila ngayon. Headline, ka-coffee, nasa GMA News Online, GMA, ka-coffee, nilabas ito ng balita nila, no? PNP, sasumbong umano ng 5 pang bagong biktima. Grabe ito, ka-coffee, sa pakikipagtalik kay Kibuloy. Yan daw po pases sa langit. Saan ka nakakita niya, no? Kailangan mo raw po makipagtalik kay Kibuloy para ikaw mapunta sa langit. Anong klaseng langit naman yan? Yan ba yung heaven na pinaniniwalaan nating heaven? Baka ibang langit ang definisyon dito ni Kibuloy. 5 bagong biktima umano ang pagsasamantala ni Kingdom of Jesus Christ leader. Hindi na pastor ito, ka-coffee, na si Kibuloy ang lumapit po sa otoridad. Ang mga biktima, sinasabihan umano na passes nila para makarating sa langit ang makipagtalik sa Espiritu ng Diyos. Grabe, kulto talaga, ka-coffee, ang labas nito. Ang kampo ni Kibuloy, tiwala na mababasura ang mga kaso. Grabe,
Porkit marami kayong pera, mababasura nyo itong kaso na to. Not this administration of PBBM. Kaya excited itong mga to eh. Gagastos itong mga to para maiupo nila si Inday Sara Duterte. Kasi kapag si Inday na ang nakaupo dyan, baka mabasura lahat itong mga kaso na ito. Grabe ha. Paano yung mga biktima naman? Sa bagay, noon pa man may judgment na agad si Inday dyan. Pumapabor na agad siya kay Kibuloy. Wala siyang pakialam doon sa mga biktima. Ganoon din yung mga senador na yan. Si Bato de la Rosa, di ba, sa kanyang pagdinig, kinampihan na agad nila si Kibuloy. Paano itong mga biktima? Paano kung totoo itong kanila mga reklamo? Paano nila makakamit ang hustisya? Dapat nga, pumapanig kayo sa mas api. Hindi kayo pumapanig doon sa mga mayayaman mga trilyonaryo. Dapat doon kayo sa mga api. Sa mga vulnerable, yan dapat ang pinapanigan ninyo dahil kayo yung mga opisyal ng gobyerno. Grabe itong ginawa nila. Sa press briefing nitong Webes, tinawag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na horrible ang detalyeng ibinigay ng mga biktima kaugnay sa kanilang nararanasan o umano kay Kibuloy. Grabe ka, Coffee, nakakakilabot ha. Kung totoo itong mga testamento ng mga biktima, and I think totoo. Kasi hindi lang naman isa to Hindi lang 2, 3, 5 ito ka, Coffee. Bukod pa ito sa mga nagreklamo kay Senator Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado. Napakarami ka, Coffee. At navavalidate yan sa pag-iikot ng Philippine National Police dyan sa compound, dyan sa cathedral ni Kibuloy. Yung structures ng kanyang bahay, andyan yung kanyang kwarto, napapaligiran ng kwarto ng mga babae. At meron siyang access doon sa mga kwarto na yan. Posibleng totoo. Hindi natin sinasabing absolutely totoo pero posibleng totoo ito. At yan ay kailangan matukoy sa korte kasi wala pa namang verdict Pero yan yung mga aligasyon. Yan yung mga reklamo ng mga biktima. Hindi isang biktima maraming biktima ito. As to the details, at medyo sensitibo yung mga detalyeng ibinigay doon, at kung kayo siguro yung makakarinig medyo horrible is for lack of better word po. Medyo ganon ang pagkwento sa akin, sabi po ni Fajardo. Sino ba naman ang nagsabi na sa katinuan ka ng pag-iisip, no? O makipagtalik ka sa akin para makapunta ka sa langit. O makipagtalik ka sa espiritu para makarating ka sa langit. Tama ba yun? Ang masaklap naman dito, yung mga biktima ng mga babae, halimbawa, sige, walang kamuang-muang. Let's say, minor de edad. Anong laban yan? Hindi mo pwedeng isisi. May mga makikitid ang utak Isinisisi doon sa biktima, bakit kayo pumayag? Biktima sila. Minor de edad, halimbawa. O, let's say, kahit 18 years old na yan. O, laki dyan sa compound na yan, pinaaral. Paano makakahindi? Diba? Sa kapangyarihan ni Kibuloy, pag umayaw siya o baka ipa-gurgur siya. Diba? Hindi ito kasalanan ng biktima. Paglilinaw ka, Coffee. Dapat malinaw tayo dito. Hindi kasalanan to ng biktima. Kasalanan ito ni Kibuloy o kung sino man sa ibang mga sitwasyon. Kasalanan ito ng mga manyak. Hindi ito kasalanan ng biktima. So just can't imagine a minor being, grabe molested. Sexually molested. Diba yan? Individual at sinasabi po nila as early as 12 or 13 years. 13 years old, they were allegedly molested by Kibuloy. Sabi ng testimonya, ito ka, Coffee sabi ng mga tao itong nagre-reklamo. 13 anyos, 12 anyos, minolest siya na sila. Kayon kay Fajardo, sinabihan umano ang mga biktima na passes nila para makarating sa langit. Ang yun niya, pakikipag-tsuktsak chenis nila kay Kibuloy. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan. At kung ano man yung gagawin nila, ay yun ay parang kanilang passes to heaven. Grabe, tinuring talaga nila na Diyos itong si Kibuloy. At wala Diyos ka, lahat ng hilingin mo ibibigay. Kasi yan ang pinaniwala mo sa tao. Pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila, they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil nakipagtalik sa kanila ang espiritu ng Diyos. Patuloy ni Fajardo. Grabe. Nakalulungkot ito ka, Coffee, na for the longest time nangyari ito. Kinonsinti for the longest time. Sinuportahan pa ng matataas na tao itong tao na to. May takdang araw umano ang mga biktima sa bawat linggo kung kailan makikipagtalik kay Kibuloy. May scheduling pa pala ito. Grabe Yun din po ang sinabi sa atin. Itong particular na bata na to, pang Lunes. Grabe ka, Coffee. Sensitive itong issue na to Ikaw ay pang Tuesday. Ikaw ay pang Wednesday. At paulit-ulit, not once, not twice, ayon kay Fajardo.
ginawang asawa na ito, ka-coffee. Kumbaga, hindi lang ata 5 yung asawa niya. Ano kaya yon? Sino kaya yung main wife? Kasi, di ba, yung nadiskubre na kwarto dyan sa katedral, puno ng luxurious items, ka-coffee. Sino kaya yun? Kanino? Sino ang may-ari niyan ng mga luxurious items na yan? Sinabi pa ni Fajardo na pinagbantaan umano ang mga biktima na hahabulin sila ng angel of death kapag ipinaalam sa iba ang ginagawa sa kanila ni Kibuloy. Wow! Wow! Grabe to. They are being threatened na kapag sila ay i-break nila ang code of secrecy at sabihin nila o kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po ni Apollo Kibuloy, ay ihahunt sila ng angels of death. Sabi po ni Fajardo. Grabe. May angels of death pa. Well, hindi natin alam kung ito bang angels of death ay literally mga sinasabing goons ni Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. Kasama po yan sa ginagawa po nating investigasyon. Dagdag pa niya, ako dapat mabulok talaga yan sa kulungan, ka-coffee. Kung may bitay nga lang dito sa atin sa mga ganyang klase ng kaso 13 years old, 12 years old na bata hinalay. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan na nakapanayam ng mga otoridad ang 5 kabataang biktima na ginahasa umano ni Kibuloy. Excuse me. Sana, ka-coffee, paglaanan ito ng panahon, ng efforts, ng resources ng gobyerno para managot itong si Kibuloy. Kasi kung iasa lang natin ito sa mga abogado nitong mga biktima na to, wala to masusunog tong kaso na to, mababasura tong kaso na to Sana bigyan ng full resources ng gobyerno para managot ang mga dapat managot. Kasi grabe to, ka-coffee, nakakagimbal itong mga testimonya ng mga biktima. Senator Risa Ontiveros, bigyan nyo ng mahuhusay na abogado itong mga biktima na ito. Hindi rin umano nagtitiwala noon ang mga biktima sa mga otoridad dahil sa paniniwala nila na takot din ang mga pulis at militar kay Kibuloy at sa KOJC. Exactly. Isuportado sila ni Digong Baluarte ni Digong yang Davao. Pag nagreklamo ka dyan, ikaw pa mukhang TNGA dyan, ikaw pa pagtatawanan dyan. If we do not act and remain passive despite the reports of women being taken advantage of, it is as if we are allowing our future to be exploited, sabi po ni Marantan. Yan, may babasura daw po ang kaso. Very confident itong kampo ni Kibuloy. Hindi ko maintindihan itong si Torion, itong mga abogado ni Kibuloy, bakit patuloy niya pinagtatanggol yang si Kibuloy. Tiwala naman ang isa sa mga abogado ni Kibuloy na si Attorney Mark Tolentino, isa pa yung Tolentino na yan, na mababasula rin ang mga kaso laban sa kanyang kliyente. Magkano kaya binabayad sa mga abogadong ito para magsinungaling? Anong nangyari? 4 years na dismiss itong kaso based on probable cause. Dismiss, sabi ni Tolentino. Saan ba kasi yan dininig? Sa Davao. Ano mangyayari dyan sa Davao? Baluarte nila yan. Common sense naman yan. Na iginiit na inosente ang kanyang kliyente hanggang hindi napapatunayan ng korte na guilty. Ayon pa sa sabi ng Department of Justice na hindi lang probable cause ang kailangan. Kailangan nila ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So they were very optimistic na madidismiss, dagdag niya. Paano naman yung mga biktima? Tira mo dahil mayaman kayo ganyan ang ginagawa ninyo. May karma din yan. Sa ulat ng GMA News 24 Oras, sinabi ni Tolentino na planted ang mga sinasabing bagong biktima ni Kibuloy. Iginiit niya na hindi magagawa ni Kibuloy ang ipinaparatang na bang-abuso ng bata. Hinamon niya ang mga pulis na maglabas ng ebidensya at isampa ang kaso. Hinihintay pa ng GMA News Online ang tugon ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion tungkol sa mga aligasyon umano ng mga biktima. Nasa balita po ng GMA News Online. Paano mo nasabi, Attorney Tolentino, na hindi ginawa ni Kibuloy yan? Kasama ka na for the longest time, ilang dekada magkasama kayo sa kwarto at hindi mo alam kung anong ginagawa niya sa gabi, sa umaga, sa buhay niya dyan sa compound para masabi mo na hindi magagawa. Diba? Kasama mo ba siya? Alam na alam mo ang mga ginagawa niya? Kasama mo siya sa kwarto para manindigan na hindi ginawa ni Kibuloy yan? Paano kung ginawa? O anong ebidensya hinahanap nyo? Siguro nag-expect sila ng CCTV footage.
Sa tingin mo ba lalagyan ni Kibuloy ng CCTV footage yung kwarto niya? Kundi ka ba naman eng-eng? Matatalino itong mga tao na to pero hindi nag-iisip eh. O sige, patunayan nyo sa korte yan. I think ako, malaki pa rin ang tiwala ko sa korte, mananagot ang dapat managot. So, tingnan na lang natin ka-coffee. Pero base sa mga testimonya, nakalulungkot itong nangyari ha. Napaka-tindi ng ginawa ninyo sa mga biktima. O siya, anong komento nyo ka-coffee? Ilagay ang komento, opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuhin na lang ka-coffee. Please like and follow. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe nyo dyan po sa baba at hit nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Ako'y magpapaalam muna. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!